Mayroon ka bang paboritong kulay? Baka isa yan sa mga malas na kulay sa year 2026 dahil ang year 2026 ay ang Year of the Firehorse at ang taon ng Firehorse ay pinaniniwala ang ayaw sa mga kulay na masyadong madilim at kontra sa elemento nito, kaya ipinapayo na huwag dalasan ang paggamit nito sa taong 2026 upang hindi tayo lapitan ng kamalasan. Kaya naman sa videong ito ay aalamin natin ang 5 kulay na pinakamalas sa year 2026 ayon sa Feng Shui. At bago ang lahat ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para palagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Turquoise. Sa Feng Shui, bawat kulay at taon ay may dalang enerhiya at may partikular na epekto sa swerte at kapalaran. Ang kulay na turquoise ay karaniwang nauugnay sa kalmado, komunikasyon at proteksyon. Subalit, sa Year of the Firehorse, itinuturing itong malas, lalo na kung isusuot o ginagamit sa personal na gamit. Ang apoy ng kabayo ay masigla, matapang at minsan ay padalos-dalos, samantalang ang turquoise ay malamig at nagpapahina ng enerhiya ng apoy. Ang kombinasyon ng dalawa ay maaari magdulot ng tensyon, kawalang tatag o pagkaantala ng mga plano at proyekto. Ang simbolismo ng malas na kulay na ito sa year 2026 ay nagbababala laban sa hindi maingat na desisyon at pakikisalamuha. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Firehorse ay pinapayuhan na iwasan ang turquoise color sa kanilang damit, accessories o dekorasyon sa bahay. Sa halip, mas mainam na pumili ng mga kulay ng apoy tulad ng pula, orange o dilaw na sumusuporta sa kanilang enerhiya at nagdadala ng lakas, tiwala at positibong kapalaran. Gayon din ang paggamit ng kulay na ito sa paligid ay maaaring palitan ng gold color o pulang accent upang balansehin ang enerhiya at palakasin ang swerte. Number 4. Gray. Ang kulay gray sa Feng Shui ay kilala bilang simbolo ng neutralidad, kalmado at pagiging mahinahon. Ngunit sa Year of the Firehorse, nagiging hamon ang sobrang paggamit nito. Ang Year of the Firehorse ay may kulay na masigla at mayroong warm vibes. Sa ganitong konteksto, ang gray ay maaari magdulot ng mabagal na daloy ng enerhiya, kawalan ng sigla o pagkaantala sa mga swerte. Ang pagiging sobrang neutral ng color gray ay maaaring humadlang sa mga mahahalagang oportunidad, kaya't ang mga ipinanganak sa Year of the Firehorse ay mas pinapayuhan na iwasan ang labis na color gray na damit, accessories o dekorasyon sa bahay. Sa halip, mas mainam na pumili ng mga kulay ng apoy tulad ng pula, orange o dilaw na nagbibigay ng lakas, sigla at positibong enerhiya. Kung nais pa rin gamitin ang color gray, magandang ihalo ito sa mas maliwanag o mainit na kulay upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang pagkaantala ng swerte. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan ang positibong enerhiya sa buong taon. Number 3. Dark brown. Ayon sa paniniwala ng mga Feng Shui expert, swerte ang brown dahil simbolismo ito ng pera. Ngunit ipinapayo na dapat iwasan muna o huwag dalasan ang paggamit nito sa year 2026 sapagkat maaaring sunugin ng Firehorse ang kulay na ito at maaaring tumumal ang swerte mo sa usaping pera. Masyadong malakas ang fire element ng taong 2026. Pinaniniwala ang nasusunog o napahihina ang wood at earth energy ng brown, kaya hindi ito nakakaakit ng magandang daloy ng swerte. Ayon sa teorya ng ilang Feng Shui practitioners, ang madalas na paggamit ng brown color na damit o accessories ay maaari magdulot ng pagkaantala sa career at trabaho dahil hindi ito tugma sa agresibong enerhiya ng Year of the Firehorse. Hindi rin ipinapayo ang brown na wallet sapagkat hindi nito napapalakas ang pasok ng pera at maaari magdulot pa ng mabagal na pagpasok ng pera, at mas mainam ang pink at red na wallet
para sa year 2026. Bagamat classic at laging nauuso ang color brown sa fashion, pinaniniwalaan naman na hindi ito mainam ngayong taon dahil maaari raw itong maging magnet ng negatibong enerhiya sa kapaligiran. Ang pagkakaroon ng brown color sa loob ng tahanan ay hindi ipinapayo, kaya upang kontrahin ang color brown sa bahay ay partneran ito ng white at red accent sa bahay upang mabalanse ang enerhiyang papasok. Number 2. Purple. Ayon sa ilang feng shui expert, ang kulay na purple ay itinuturing na malas na kulay para sa Year of the Fire Horse sa 2026 dahil hindi ito tugma sa matapang at pabago-bagong enerhiya ng fire element. Ang purple o violet ay kombinasyon ng red at blue, mga kulay na may magkasalungat na enerhiya. Kaya pinaniniwala ang nagdadala ito ng emotional imbalance at mental confusion na maaaring makaapekto sa kabuoang swerte ng taon. Sa feng shui, ang purple ay sumisimbolo sa spiritual depth, intuition, at internal reflection, mga aspetong taliwas sa mabilis, agresibo, at action-driven nature ng fire horse. Dahil dito, sinasabing ang pagsusuot ng purple sa 2026 ay maaari magpahina ng determinasyon, magdulot ng pag-aalinlangan sa mga desisyon, at pagpapababa ng enerhiya para sa karir o negosyo. Ipinapayo rin na umiwas sa purple wallet dahil pinaniniwalaang hindi nito naaakit ang tuloy-tuloy na daloy ng pera. Maaaring humantong ito sa unstable finances o pagkaantala ng mga oportunidad na may kinalaman sa pera. Maging ang purple accessories ay sinasabing nagdadala ng magulong vibration na maaaring makaapekto sa mood at relasyon. Ayon pa sa ilang feng shui practitioner, ang madalas na paggamit ng purple sa year 2026 ay maaaring humarang sa clarity at good luck at maging sanhi ng emotional heaviness na hindi ka nais-nais para sa taon ng fire horse. Number 1. Black. Maraming tao ang paborito ang kulay itim, ngunit alam mo ba na ito ang pinakamalas na kulay sa year 2026? Kaya ipinapayo na huwag dalasan ang paggamit o pagsuot ng mga damit na kulay itim sapagkat ang swerte ay nagmumula sa liwanag ng fire horse at kinakancel di umano ng kulay itim ang swerteng lalapit sa atin kung tayo ay madalas gumamit ng mga kasuotang itim, accessories na may black color at iba pa. Sa feng shui, ang itim ay simbolismo ng tubig at lalim at pinaniniwalaan na kayang apulahin o pahinain nito ang fire element. Dahil dito, sinasabing magdudulot ito ng hindi ka nais-nais na enerhiya, lalo na sa usaping oportunidad, emosyon, at daloy ng swerte. Ang black ay karaniwang konektado sa mystery at depth na hindi tugma sa mabilis, progresibo at agresibong personalidad ng fire horse. Naniniwala ang ilang practitioner na ang pagsusuot ng itim na damit sa 2026 ay maaaring humatak ng mabigat na vibration na maaaring magdulot ng pagkalito sa emosyon at magpahina ng iyong confidence. Ang paggamit ng itim na wallet ay ipinapayo ring iwasan sapagkat sinasabing maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa pasok ng pera at magpababa ng enerhiya ng prosperidad. Ayon pa sa ilang feng shui analyst, ang madalas na pagsusuot ng black sa 2026 ay maaaring humadlang sa clarity, decision making, at overall good luck sa trabaho o maging sa negosyo. Sa kabuuan, ang mga malas na kulay sa Year of the Fire Horse sa 2026 ay paalala na mahalagang maging maingat sa enerhiya sa ating paligid. Bagamat gabay lamang ang feng shui, makakatulong itong mas maging mapili sa ating mga kulay at desisyon. Piliin ang tamang enerhiya para mas maging maswerte ang ating buong taon. Ang tunay na swerte ay lalapit kapag tayo ay mayroong pananalig sa Diyos at mayroong pagsisikap.
Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.